Kinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Muli po, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito at sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Camarin, sa Distrito Eklesyastiko ng Caloocan North. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Remy Basco. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Remy Basco, isang diakonesa po mula sa lokal ng Camarin, distrito po ng Caloocan North. Ang aking kabiyak po ay Pangulong Diakono at tatlo po ang aming mga anak. Ako po ay nagtapos ng Doctor of Education sa New Era University, Registered Guidance Counselor at kasalukuyan po na consultant sa iba't ibang university. At the same time ay tinutulungan ko din po ang aking kabiyak at mga anak sa negosyo po namin na kami po ay food supplier nationwide. Bago po kami naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang Katoliko. Nung panahon na kami po ay Katoliko, iba't iba pong simbahan ang pinupuntahan namin, iba't ibang groto rin po ang pinupuntahan namin, na kung saan nagpupunas pa nga po ako ng panyo sa mga ribulto sa paniniwala po na gagaling kami sa aming sakit o lalakas po kami at sa paniniwala din po na yun po ang turo ng ating Panginoong Hesus. May mga pagkakataon po na kami rin po ay nakakadalo sa mga pagsamba o pag-aaral na ginagawa po ng mga saksi ni Jehova dahil po isinasama po ako ng aking tiyahin. Pagkatapos po noon bilang isang Katoliko noon at laging dumadalo sa pag-aaral po ng mga saksi, inanyayahan naman po kami ng aking kuya at ng tatay ko na noon ay nabautismohan sa loob ng iglesia. Noong unang pagsamba po namin, nakita ko na po kaagad yung pagbabago. Parang big difference is spotted po agad mula doon sa dalawang relihiyon na pinupuntahan ko po siya. Unang-una po sa kaayusan po ng pagsamba, magkabukod po ang babae at lalaki. At nung panahon po ng pag-aaral ng ministro po, kapag may tanong po siya, sumasagot din po mula sa Biblia po. So doon po nakita ko agad na ito pala ang tunay na pagsamba. Doon sa aral na ibinahagi din po sa amin, ang pagsambang tunay lamang na tinatanggap ng ating Panginoong Diyos ay ang pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa panahon din po ng pagsamba po na yon, natutunan ko po na ang tinubos ng ating Panginoong Hesus ay ang Iglesia ni Cristo at ito lamang po ang tinatanggap na pagsamba. Dahil po sa naging karanasan namin sa oras ng pagsamba at sa mga natutunan ko mula sa Biblia, mga totoong aral po ng Diyos, kahit po napakalayo ng bahay namin doon sa kapilya na pinupuntahan po namin ay talagang tsinaga po namin na magpunta. Biruin niyo po, 2 bukid at 2 ilog po ang dinadaanan namin ng tatay ko bago kami makarating sa kapilya. Ako po si kapatid na Remy Basco. Ikinararangal ko na ako ay Iglesia ni Cristo. Sa pahayag po kanina ni kapatid na Remy ay nakatawag anya sa kanya ng pansin ang pagsamba na isinasagawa sa Iglesia ni Cristo. Bukod sa ito ay solemne, ay natiyak niya na ito ang tunay na pagsamba na kapag isinagawa ng tao dito sa loob ng Iglesia ni Cristo ng batay sa tuntunin na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, ito ang makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos, tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. Mga mahal po naming mga kababayan, kami po ay naniniwala na sino mang tao na naniniwala na may Diyos ay tungkulin at pananagutan ng lahat ng mga tao na nilalang ng ating Panginoong Diyos na sambahin ang Diyos na lumalang at may-ari sa Kanya. Subalit, ang problema po, nagkakaiba-iba ang pamamaraan na isinasagawang pagsamba at paglilingkod ng tao sapagkat iba-iba rin po ang mga tagapagturo ng iba't ibang mga reliyon na pinakikinggan ng tao. Kaya para wag tayong magkamali kung paano natin maisasagawa yung tunay na pagsamba na tatanggapin ng ating Panginoong Diyos,
Ang tanungin natin mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Batay po sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, paano nga po ba maisasagawa ng tao ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan nyo, at ganito ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Mateo sa 6:9 hanggang 10. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Batay po sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, paano maisasagawa ng tao ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, dapat nating gawin kung ano ang kalooban ng Ama na nasa sa langit. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit hindi natin maiiwasan talagang magsuri. Hindi pala tayo dapat na masiyahan lamang na meron tayo pong isinasagawang mga pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang dapat nating matiyak? Dapat nating tiyakin na yung pagsamba at paglilingkod na ginagawa natin ay natutupad natin kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, anong po ba ang pasya ng ating Panginoong Diyos doon sa mga nagsasagawa ng pagsamba? Ipinatutungkol sa ating Panginoong Diyos din yung kanilang mga pagsamba, subalit hindi naman nagaganap o nasusunod kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo, at ganito ang patuloy na mababasa natin na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Mateo 15, ang talata naman po ay 9. Dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos doon sa mga nagsasagawa ng pagsamba't paglilingkod sa Kanya? Ipinatutungkol po sa ating Panginoong Diyos ang kanilang mga pagsamba. Subalit, hindi naman kalooban ng ating Panginoong Diyos ang kanilang naisa sa katuparan. Ang pasya po ng ating Panginoong Diyos, walaan niyang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Hindi po tayo dapat na pumayag na mauwi sa walang kabuluhan ang ating pong ginagawang mga pagsamba, mga kaibigan. Bakit po? Sapagkat alam naman natin sa bawat pagsamba, sa bawat paglilingkod na isinasagawa ng mga tao, talagang namumuhunan siya ng mga sakripisyo ng kanyang lakas, ng kanyang panahon. Paano kung hindi naman po ito tinatanggap o walang kabuluhan sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Kaya, ang dapat tiyakin ng tao sa kanyang ginagawang mga pagsamba't paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, nagaganap niya, nasusunod niya kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang katunayan na talagang nawawala ng kabuluhan ang ginagawang pagsamba ng tao? Kailanmat ang kanyang sinusunod ay mga aral at utos lamang ng mga tao at hindi nasusunod kung ano yung kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan nyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Mateo sa 7:12 hanggang 13. Patuloy na pagtuturo ito ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa isang salin ng Biblyang Ingles. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito, basahin, pakinggan ninyo. Hindi lahat ng wari reliyoso ay totoo ngang taong banal. Maaaring tinatawag nila akong Panginoon, ngunit hindi pa rin sila mapupunta sa langit, sapagkat ang napakahalagang tanong ay kung sinusunod nila ang aking Ama na nasa sa langit. Sa paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipinahayag namin sa iba ang
tungkol sa iyo at ginamit ang iyong pangalan sa pagpapalayas ng mga demonyo at sa paggawa ng marami pang ibang dakilang himala. Ngunit sasagot ako, kailanman ay hindi kayo naging akin. Lumayas kayo sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Ang katunayan po na nawawalan ng kabuluhan ang ginagawang pagsamba at paglilingkod ng tao sa ating Panginoong Diyos, kailanmat hindi kalooban ng Diyos ang nasusunod. Ang pasya po ng ating Panginoong Kristo doon sa mga nagsasagawan ng paglilingkod, pagtawag sa kanyang pangalan. Subalit hindi naman sinusunod ang kalooban ng Ama, hindi anya sila papapasukin doon sa kaharian ng langit. Ano po ang katunayan na talagang sila nga ay gumawa ng mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Inisa-isa pa nga po kanina. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, ipinahayag namin sa iba ang tungkol sa iyo at ginamit niya ang iyong pangalan sa pagpapalayas ng mga demonyo at sa paggawa ng marami pang ibang dakilang himala. Subalit, sa halip na sila'y tanggapin ng ating Panginoong Kristo at papasukin sa kaharian ng langit, ano po ang sinabi ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi niya, magsilayas anya kayo sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Kaya, dapat pong tiyakin ng tao sa kanyang ginagawang pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang nasusunod niya ay kung ano po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po pa, mga kaibigan, tama lamang naman na ang sundin ng tao ay yung kanyang paglilingkuran at hindi siya na maglilingkod. Ang tao po maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya sino po ang dapat na masunod? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya pag-aralan po natin ito. Ano nga po ba yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat na magawa ng tao para ang kanyang pagsambat paglilingkod tiyak na tatanggapin ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan nyo. At ganito po ang mababasa nating nakasulat dito po sa Epeso, sa 1:9 hanggang 10, ay ganito ang pagtuturo naman sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo, upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang pangulo na walang iba kundi si Kristo. Maliwanag po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ipinakilala na niya sa atin kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano po itong kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi, upang tipunin ang lahat kay Kristo. Paano matitipon ang lahat ng tao sa ating Panginoong Kristo? Ang sabi rin po sa talata, ipailalim niya sa isang pangulo na walang iba kundi si Kristo. Kaya kalooban po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, na ang tao ay matipon sa ating Panginoong Kristo sa paraan na mapanguluhan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Batay na rin po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, alin nga po ba ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo? Pakinggan ninyo dito po sa Epeso, sa 5, ang talata po ay 23. Itutuloy natin hanggang 25, pakinggan nyo. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Maliwanag po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang pinangunguluhan
ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang kanyang katawan na walang iba kundi ang tunay na iglesia. Sa makatwid, paano po matutupad ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na matipon ng tao sa ating Panginoong Sukristo at mapailalim sa kanyang pangungulo? Kailangan naroon po ang tao sa iglesia na ang pagpapakilala ng banal na kasulatan, katawan ng ating Panginoong Sukristo at siya po ang pinakaulo nito. Ano po ang katwiran, mga kaibigan, kung bakit kailangan ng tao ang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Batay na rin po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang iglesia anyang nasasakop at iniibig ng ating Panginoong Sukristo. Paano nga po ba masasakop o matitipon sa ating Panginoong Sukristo ang tao kung wala naman siya doon sa tunay na iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Paano po pakikinabangan ng tao yung pag-ibig ng ating Panginoong Sukristo kung wala naman po ang tao doon sa iglesia? Paano nga po ba pinatunayan ng ating Panginoong Sukristo ang kanyang pag-ibig sa tunay na iglesia na kanyang pinangunguluhan? Ang sabi pa rin po sa talata, inihandog ng ating Panginoong Sukristo ang kanyang buhay para rito. Bakit po para sa iglesia inihandog ng ating Panginoong Sukristo ang kanyang buhay? Sapagkat ang iglesia nga po, ang katawan ng ating Panginoong Sukristo, ito po ang kanyang ililigtas. Kaya ang ililigtas po ng ating Panginoong Sukristo, kung inyong napansin, hindi po iba sa kanya, kundi katawan niya. Dahil dito, kung paano pong kailangan ng tao ang ating Panginoong Sukristo na tagapagligtas, kailangan din po ng tao ang tunay na iglesia, sapagkat ito ang kanyang ililigtas, ito anya ang pinaghandugan ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang buhay. Pagka ang pag-uusapan po, mga kaibigan, pinaghandugan ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang buhay, alin po kayang iglesia ang pinatutunayan ng Biblia pinaghandugan ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang buhay? O sa madaling salita, ito ang kanyang tinubos. Pakinggan ninyo. At babasahin namin ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang iglesia po na tinubos, pinaghandugan ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang buhay, ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Bakit po napakahalaga na matubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ang tao? Ano po ba ang napakalaking biyaya na natatamo ng tao pagka siya ay nakabilang na doon sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan nyo. At ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Hebreo. Sa 9, ang talata po ay 14. Itutuloy pa natin sa talatang 22. Pakinggan ninyo ito. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay makapaglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Sana napansin ninyo kung gaano kahalaga po ng tao ay mapabilang sa mga tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ayon sa pahayag ni Apostol Pablo, pagka ang tao ay natubos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo, malilinis na siya anya sa lahat ng mga gawang patay
o ang katumbas ay mapapatawad na siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ano po ang biyayang tinatamo ng tao pagka napatawad na siya sa kanyang mga nagawang kasalanan? Ang sabi, upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Yung karapatan sa tunay na pagsamba, sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, natatamo po ng tao. Bakit nga po ba kailangang mapatawad pa sa kasalanan ng tao? Sa marami na po nating pag-aaral, ang kasalanan ang nagpahiwalay sa tao sa Diyos. Ang kasalanan din pong naging dahilan kung bakit nawala na yung karapatan sa tao na sumamba't maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang kasalanan din po ang dahilan kung bakit tinakdaan ng ating Panginoong Diyos ang tao ng kamatayang ikalawa doon sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghukom. Ang tanging lunas po sa napakabigat na suliraning ito ng tao, matubos siya ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Baka naman meron pang ibang paraan para ang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, para magkaroon siya ng karapatan sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos at maligtas siya pagdating ng araw ng paghukom. Tiniyak na po ni Apostol Pablo, maliban na anya sa pagkabuhos ng dugo, ay wala anyang kapatawaran. Kaya, ang nag-iisang kaparaanan po para matamo ng tao ang karapatan sa tunay na pagsamba, sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang tao mapabilang sa tunay na iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Remy Basco. Kaya siya nakapagpasya na umanib sa iglesia ni Kristo, sapagkat dito nga po sa iglesia ni Kristo maisasagawa ng tao hindi lamang ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kundi higit sa lahat, yung katiyakan sa pagtatamo po ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya nga po si kapatid na Remy ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa lahat po ng aming mga kaibigan, mga kamag-anak, kasama sa hanap buhay, at mga kakilala, kayo po ay lubos naming inaanyayahan sa aming mga pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo upang maranasan nyo rin po yung naranasan namin bakit hanggang ngayon kami po ay naninindigan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo sa pamamagitan ng palatuntunang ito. Muli na ihayag namin kung ano ang iyong kalooban na dapat na malaman at ganapin ng tao upang ang mga pagsamba't paglilingkod na gagawin po ng tao ay tiyak na tatanggapin mo po aming Ama at higit sa lahat ay magtatamo kami ng pangako mo pong kaligtasan. Maawa ka nawa pong mga katotohanan ito na napakinggan, lalong-lalo na ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maging daan na po aming Ama para sila'y lalo pang magsuri. At kung loloobin mo, magkasama-sama na po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo. Panginoong Jesucristo, patuloy mo po kaming ipamagitan sa Ama. Patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinirang. Ama, higit po sa aming pakipagpalang kapatid na Eduardo Manalo, ang aming pong tagapamahalang pangkalahatan. Lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.